Kumusta na po kayo lahat? Magandang araw po. Ngayon ay tatalakayin na naman natin yung tungkol kay Senador Rodante Marcoleta sapagkat maraming mga tao pa rin ang hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Minamaliit pa rin siya hanggang ngayon. Lalong-lalo na yung mga vlogger na pinagpipilitan na mainit daw ang dugon ni Senador Rodante Marcoleta sa mga dati niyang mga kasamahan sa Kongreso. Isa yan si Mike Abe. Hello, kumusta ka na? Mike Abe. Ito, panoorin mo yung pagkakamali ng mga nagsampa ng impeachment case galing sa Kongreso. Inisa-isa ni Senador Rodante Marcoleta yung mga pagkakamali nila noong August 6. Inilatag niya lahat. Wala namang nagsabing mali yung mga pinagsasabi niya. Hinahamon nga niya yung mga kasamahan niya sa Senado. Yun ang dahilan. Kaya tinanggal siya sa lahat ng mga committee noong congressman pa siya. Kasi abogado siya eh. Matututulan mo ba yung pagka-abogado niya eh? Napakatalino. Sabi nga ng iba eh, siya yung larawan ni sino yung senador na napakatalino na mataray? Babae? Nakalimutan ko na tuloy. Miriam Defensor. Miriam Defensor pala yun. Siya daw yung katauhan niya ngayon. Malay natin, baka maging vice president pa yan ng Pilipinas. Nakaw! Maraming magagalit sa kanya, sigurado. Maraming magtataka. Bakit? Paano naging vice president? Paano naging ganito yan? Senador siya eh. Nagtaka sila eh. So ayun, ay balikan natin si Senador Rodante Marcoleta. Sabi nila, ano yun? Na kaya daw siya nag-senador ngayon dahil mayroon daw siyang galit sa kanyang mga kasamahan. Yung mga taong gustong malaman kung ano talagang layunin niya, puntahan niyo yung kanyang page. Nandun nakapost ang kanyang mga layunin para sa Pilipinas. Kaya panoorin ninyo ito. O di sabay-sabay nating panoorin ito kung ano ba talaga, kung ano ang mga layunin ni Senador Rodante Marcoleta. Panoorin mo ito, ikaw tawag nito, pula ang vlogger. Panoorin mo. Pasok. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon isa, 2 hanggang 3, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang kumontra, walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment dyan. Natuloy kunwari. Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. I-dismiss ko kagad yun. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. So, balikan nyo ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung ano eh. Yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, 3 steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Yung kauna-unahan pa lang, kung totoo yun eh, December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila
yung unang tatlo na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng Speaker, mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yan? Hindi. O, bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yon. Aha. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng Speaker, i-include mo include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. What? Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Agay! Dala-dala ko po ako, Mr. President, ang kopya ng order of business. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya, hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, iba yung order of business. Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging Senior Deputy Majority Leader ako. Ano, yung mga nagtutulong-tulungan dyan na mga vlogger na parang marunong sa batas, ay wag na kayong makialam. Gusto ninyong kaharapin si Senador Rodante Marcolita? Sige, harapin ninyo ng personal. Kaya ba ninyo? Hindi nga umubra sa kanya yung mga kasamahan niya sa Kongreso, pati sa Senado, wala. Tamimi silang lahat. Yung isa-isa niya, yung mga pagkakamali. Kaya nga sinabi niya, hilaw pagkain yung ibinigay ng Kongreso doon sa Senado. Tapos ngayon sisihin na nila yung pasya ng Supreme Court, yung daw ang mali. Agay, ginoo ko. Okay. Sige po. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Kaya yung mga influencer dyan, na mga kuno, ay good. Hindi yan mga good, mga bad influencer kayo.